Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. No one ever will compare.
magnificent, eternally wonderful, and glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa oras na ito, tayo po ay binigyang muli ng pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon dahil sama-sama po muli tayo na makikinig ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Purihin ka, Amang Banal, dakila ka sa lahat. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Lord God, amin pong inaanyayahan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami samahan, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito ng iyong mga salita. Lord, ibuhos mo nga po sa bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan, ang karunungan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, upang patuloy po naming maranasan, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, Lord. Sa oras na ito, pinagkakatiwala na po namin ang lahat, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos, Panginoon, ang iyong gawain. Ikaw, Panginoon, ang mag-intervene, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papuri, parangal, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. Ang ating pong topic sa umagang ito is about the spirit of boldness and courage. Our text verse is 2 Timothy 1 verse 7, New King James Version. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Okay po, so ano po ba yung mga kinakatakot ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa panahong ito? Okay po. Number 1 po, God has not given us the spirit of fear. Nakita ni Apostol Pablo kay Timoteo ang pagiging mahiyain. Alam ni Timoteo ang takot na minsan ay kanyang nararamdaman. Ganun din po tayo na mga mananampalataya. Nagkakaroon din po tayo ng pagkakaroon ng hiya o nervyos. Lalong-lalo na pagbiglaan po tayong pinapatayo upang manalangin. Amen po. O mangaral ng salita ng Diyos. Nais ng Diyos na ipabatid sa atin, gaya ng naranasan ni Timoteo, na ang takot ay hindi galing sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Nais ng Diyos na ipabatid kay Timoteo at sa ating pong lahat na naglilingkod sa Diyos, ng ating Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritu ng takot. Lahat tayo ay humaharap sa mga sitwasyon kung saan nakakaranas po tayo ng pagkakaroon ng hiya, pagkakaroon ng takot. Sa ilang Kristiyano, ang magsalita sa harap ng karamihan ng tao ay umiiral ang kanilang hiya. Ang iba naman ay takot na humarap sa komprontasyon, takot na magmukhang katawa-tawa, at takot na tanggihan o ma-ignore.
Lahat tayo ay humaharap sa pagkatakot o nakakaranas ng takot. Ngunit tandaan po natin mga kapatid, ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan at Diyos ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Huwag po nating isipin na tayo ay mahina dahil meron po tayong Diyos na dakila at makapangyarihan. Amen po? So, ang unang hakbang kung paano harapin ang takot ay dapat nating maintindihan na ang takot ay hindi po nagmumula sa Diyos. Maaari nating sabihin na ito ay kahinaan ng laman o atake ng kaaway o panlilinlang ni Satanas sa atin, but definitely hindi po ito galing sa Diyos. Amen po? So, next po, but of power and of love and of a sound mind. Ito po yung ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, ang pangalawang hakbang kung paano harapin ang takot ay dapat nating maintindihan o maunawaan na binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip, kalmadong isipan, self-discipline, self-control. Amen po? So, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kanyang kapangyarihan. Tuwing tayo ay gumagawa sa ministeryo ng Diyos at nagpapahayag ng kanyang mabuting balita sa mga hindi pa mananampalataya o mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan ang nag-e-empower sa atin at tayo po ay ligtas sa kamay ng Diyos. Amen? We are all safe in God's mighty hands. Tandaan po natin na meron pong Diyos na nagtatanggol po sa atin. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Next po, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pag-ibig. Ang spiritual na pag-ibig ay nagmumula lamang sa Diyos. Hindi kagaya ng pagmamahal ng tao o pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago o nagmamaliw. Kapag wala ang Espiritu ng Diyos, ang ganitong klase ng pag-ibig, kasama ng kumpletong kawalan ng galit o puot, ay imposible. Kaya natin nagagawang mangaral ng salita ng Diyos at magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao ay dahil sa pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Amen po. Next, binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng maayos na pag-iisip. Ito ay espiritu ng pagiging kalmado, may kontrol sa sariling isipan. Kabaliktaran po ito ng pagkataranta o pagkalito na sanhi ng mga nakakatakot na sitwasyon. Binigyan tayo ng Diyos ng maayos na kaisipan at kalmadong damdamin para maayos nating maiparating sa mga taong kulang pa sa kaalaman patungkol sa Diyos na sila rin ay mahal ng Diyos. At binibigyan sila ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng kanilang pagkilala sa Diyos at bilang kanilang sariling tagapagligtas. Tandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Hindi natin dapat tanggapin ang mga bagay o espiritong hindi galing sa Diyos. Ang espiritu ng takot, pagkabalisa, pagkalito, pagkataranta at iba pa. Kundi dapat nating tanggapin ng may pagpapakumbaba at lakaran ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang espiritu ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig at ang pagiging mahinahon. Isinulat po ito ni Apostol Pablo kay Timoteo dahil ang boldness o pagiging matapang ay mahalaga, lalong-lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak na mananampalataya
ay hindi higit sa pagkita ng mataas na sahod upang ma-entertain o maging komportable, kundi higit na magamit natin ng tama ang mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na sa pag-abot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, at higit sa lahat, maabot ang mundong nangangailangan ng kaligtasan buhat sa Diyos. Ang takot at pagiging mahiyain ay naglalayo sa atin upang gamitin natin ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang nais ng Diyos ay maging matapang tayo na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kalmadong kaisipan at mapagtagumpayan natin ang takot. Gamitin natin ang lahat ng kaloob ng Diyos ng may pagsunod, pagpapakumbaba at higit sa lahat, may pag-ibig at pananampalataya. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyo, Ama, sa oras na ito, Lord God. Salamat po sa katatapos ng morning devotion, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang dakilang Diyos, ang mapagpalang Diyos sa bawat isa, Panginoon. At ganoon din po, Lord God, sa anak mo na naghayag ng iyong mga salita ugad sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang ingatan at gabayan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa lahat din po ng mga nakakapakinig, nakakasubaybay ng morning devotion, Panginoon, Lord God. Salamat po sa bawat isa, sa bawat mga nakakapakinig, Panginoon. Naway maging magkaroon ng rema sa bawat puso, Panginoon, Lord God. Magkaroon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Ganon din po, Ama, ang lahat ng mga body of Christ, Panginoon, Lord God. Pag-isahin niyo po ang bawat puso, Lord God, ng mga lahat ng mga body of Christ, Panginoon. At ganon din po sa lahat ng mga namumuno, mga pastors, O God, ng lahat ng simbahan, Panginoon, Lord God. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan at kadakilaan mo, Ama, sa lahat sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito, Ama, maging sa buong maghapon, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon, at nawa, Panginoon, na mahakbangan namin lagi ang iyong kalooban. Magawa namin ang lahat ng mga kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong banal na pangalan ni Jesus.